Lunes, Mayo 21, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Del Bartalaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka ulitawo, human na po silang sa usa ka sundalo nga nakalalis sa Kabakan, North Cotabato. Base sa investigasyon, gibanggaan matud pa sa biktima sa iyahang sakyanan ang gisakyang motor sa sundalo rason nga gipusil kini. Ibrigada mo, Eva Molina. Ana-ana sa kustodya sa Kabakan Municipal Police Station. Human nga misurrender ang sundalo nga nakapusil patay sa ulitaw nga si Levi Brian Gaanan Cardenas, 33 anyos, taga Tagum City, Mayo 19 sa kaadlawon. Bit-bit ang armas ug misurrender si PFC Lief Jansen Montano Francilizo, 32 anyos, minyo og nadestino sa 7th Field Artillery Battalion, Army Artillery Regiment, Philippine Army. Ang sundalo magatubang og kasong pagpatay samtang ang iyang pusil nga iyang gisurrender ang gidala sa Kidapawan City Provincial Forensic Unit alang sa ballistic examination. Kahinumduman dead on arrival sa ospital ang biktima nga si Cardenas. Human kini gipusil ni Francilizo dito sa Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Miadto matud pa sa Kabakan ang biktima ug nakikita sa iyang mga higala una pa mo biyahe padulong sa Australia. Una pa niini, gainom matud pa sa usa ka imnanan ang grupo sa biktima nga si Cardenas samtang anausab ang grupo sa sundalo sa diyang naitabo ang panaglalis. Sa diyang milakaw ang sundalo sakay sa motor. Gigukod matud pa kini sa biktima o gibanggaan sa iyang sakyanan ang motor sa suspect. Sa kasuko sa sundalo, iyang gipusil sa makawalo ka higayon ang biktima nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Na-recover sa mga otoridad sa crime scene ang pipila ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pusil. Report gikan sa Kabakan, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang usa ka lalaki, human nabanggaan og pick-up ang iyahang gimanehong motor. Naputlan og tiil og nagkabali-bali ang lalaki rason sa iyahang hinanaling kamatayon. Ibrigada mo, Rene Canoy. Wa nakabot pang buhi sa balay Tambalanan, human nilagpot ang naputol nga tiil ug nagkabali-bali ang ubang parte sa lawas sa usa ka driver sa motorsiklo nga dali sab nakabsan sa kinabuhi, human nabanggaan og pick-up samtang galata sa National Highway utla ng bahin sa lupon og San Isidro, Davao Oriental, 1:30 sa takna kagahapon sa hapon. Subay sa investigasyon sa kapulisan sa San Isidro Municipal Police Station, biktima giila nga usa ka John Ray Ladisa nga taga Purok Makugihon, Barangay Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental. Samtang ang nakabangga sa biktima nga nagmaniho sa Isuzu D-Max nga sakyanan gilang usa ka Zarvilin Calio nga taga Central Park, Bangkala, Davao City. Kinsa dali sab gidala sa balay Tambalanan tungod sa angol nga nahiaguman. Subay sa mga nakasaksi, padulong paunta sa lupon ang biktima diyang kalit kining gisugat sa pick-up ug tungod sa kakusog sa impact naputol iyang tiil human nga lagpot sa kasagbutang bahin. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa mao nga disgrasya. Report gikan sa Davao Oriental, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News. Dakpa na ang duha ka pastor human sa gipahigayong entrapment operation sa kapulisan sa Zamboanga, Sibugay. Managlaing matang sa armas nga dili lisensyado na kumpiska. Ibrigada mo, Marco Polumuta.
Kulungan ang baksak ng dalawang pastor matapos ang kanilang ginawang pagpupuslit at pagbebenta ng mga baril sa bayan ng Ipil, probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Ang isinasagawang Joint Force Entrapment Operation ng Police Regional Office 9, katuwang ang Regional Special Operation, Regional Intelligence Division at Ipil Municipal Police Station sa may Diversion Road, Purok Gumamela, Barangay Taway sa munisipalidad ng Ipil sa nasabing probinsya na nagresulta sa pag-aresto sa dalawang kilalang pastor sa nasabing lugar. Ang mga suspek ay isang 54 na taong gulang at isang 62 taong gulang, pawang mga aktibong pastor ng nasabing lugar. Ang dalawang suspek ay nahulog sa kamay ng otoridad sa aktong pagbebenta ng mga hindi lisensyadong armas sa mga pulis na nagpanggap bilang isang posture buyer ng mga suspek. Ang mga baril o armas na aktwal na kunan ng mga pulis sa nasabing buy-bust operation ay isang unit ng kalibreng 45 na may 6 na bala at isang unit ng K69 caliber 9mm submachine gun with max ASI at may mga bala. Matapos ang isinagawang operasyon ay agad naman inaresto ang dalawang suspect mula sa mga arresting team ng regional team ng PRO9. Ang mga nakumpiskang baril at ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng Ipil Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag ng RA 10591 o mas kilalang Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Balhog sa prisuhan ang usa ka lalaking street-level individual sa dakbayan sa Digos, Davao del Sur. Hinihuman nga nagpositibo sa pagpamaligya sa ginadiling droga atol sa gilusan nga drug buy-bust operation sa otoridad. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Balog karon sa presuhan ng usa ka lalaking na maligya og illegal nga droga. Kini human nadakpan atol sa gipay gayong joint anti-illegal drug buy-bust operation sa mga personal sa City Drug Enforcement Unit sa Digos City PNP. Ubos sa pagdumala ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Florante Retes, kauban ang mga sakop sa Naval Intelligence and Security Group Eastern Mindanao, PDEA 11 o guban pa nga ahensya sa kapulisan. Natigayon kini kagabi didto sa Mary Cram Street, Barangay Sonto, Digos City. Dito malampusong nadakpan sa otoridad ang usa ka lalaking si alias Samsam, 38 anyos, adunay kalibin partner og temporaryong nagpuyo sa Barangay Sonto ning Dakbayan sa Digos. Ang dinakpan gila sa kapulisan bilang usa ka street level individual, newly identified drug personality sa naisgutang lugar. Sumala pa nagpositibo sa pagpamaligya og ginadiling droga si alias Samsam. Human napalitan kini og usa ka pakete sa ginatuwang Cebu gamit ang usa ka libo ka pesos nga drug buy-bust money. Kini pinaagi sa usa ka operatiba nga nagpakaron ingdong mamalitay og Cebu. Hinungdan nga gidakop kini sa otoridad og nakuha usab sa posisyon ni alias Samsam ang lain pang tulo ka pakete sa Cebu, lakip na ang drug buy-bust money ug ang usa ka itom nga Android cellphone. Sa karon ng naisgutang dinakpan, magatubang kini og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 tungod sa pagkalambigit sa pagpamaligya o ginadiling droga. In the heart of changing lives, kini si Brigada Deno Tolentino, Brigada News. Ug daw ang tulo ka mga balay nga gama sa light material sa Upper Kamanmaan, Cagayan de Oro City. 50,000 pesos na talang damyo sa maong sunog. Sa inisyal nga investigasyon, tungod matod pa sa nabiyaan nga hinaling ang tinubdan sa kalayo. Ibrigado mo, Jackie Paclar. Hurot kaog daw ang tulo ka mga panimalay dinhi sa Upper Kamaman-an ning syudad sa Cagayan de Oro. Tungod sa kainit sa panahon, kusog nga hangin ug gama sa light materials ang maong mga panimalay. Hinungdan nga pipila lang ka minuto na hurot kini og kaog daw. Gipanagyahan nila ni Lea Artajo, Ronaldo Siban ug Rel de Rosales ang maong mga naabo nga balay. Base sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection nga nagsumikad ang kalayo sa panimalay ni Mr. Rel de Rosales tungod kay naghaling kini og nag-init og tubig aron magtimpla og kape. Apan iya kining nabiyaan. Kanina, nagsugnod siya, nalimutan niya, o sa baka, ano mo tayo siya sa bunsa. So, kaya ang balay is composed of light materials. Init kayo, buga kaya ang balay, kung may nga kainit po sa yang isugnod, diretsyo na, bukod possibility, hindi mo siya talaga. Wala gid sila nadala sa gamay, sir. Wala, kaya dito rin sa inspilahan. Hit siya og tubig,
kay nagdadali pa init kay eskwela siya. So wala siya kabalo nga diya ko nung gipalo ang kwan pero wala siya kabalo nga doon na pagidi ay gamay nga kalayo nga motoy nakako sa sunog. Samtang gipahimutang na ang mga biktima sa evacuation center aron matiman og mahatagan sa hinabang sa barangay Kamamanan ning syudad. Ato ni silang daton dito sa atong evacuation center para ma-arreglar nato matagaan nato sila sa pagkaon ug uban pa. How about atong minor de edad kagawan? Katong edad iuban gyapon namo dito sa evacuation center. So amo din silang ipa-intake sa SWD para matagaan po silang mga gamit. Padayon na nagpahimdom ang Bureau of Fire Protection ngadto sa publiko nga mag-amping kanunay aron malikayan ang insidente sama sa sunog. Ilabi na nga nagpadayon ang nasinating grabing kainit sa panahon. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Nakatala og mukabat sa 130,000 pesos nga damyos ang Bureau of Fire Protection sa nga sunog na panimalay sa Lebac, Sultan Kudarat. Electrical wire connection gitudong tinubdan sa kalayo. Ibrigada mo, Ian Alion. Abo na lamang ang natira sa bahay ng pamilyang Katubig sa Purok Daisy matapos nasunog nito lamang Mayo 18 taong kasalukuyan pasado alas 12 ng hating gabi sa barangay Villamonte, bayan ng Lebac, Sultan Kudarat. Ayon kay GV Katubig, isang nanay at may-ari ng nasabing bahay. Anya, iniwan niya raw ang kanilang anak sa bahay dahil may pupuntahan lamang ito, ngunit pagbalik niya ay wala na ang nakatayong bahay sa kinaruroonan nito. Ayon din sa kanilang lalaking anak, bandang alas 12 raw ng hating gabi nang napansin niya na patay sindi ang ilaw mismo sa sala ng bahay at di kalaunay ay biglang nag-spark at umapoy at doon na raw mabilis kumalat ang sunog sa buong bahay. Ayon sa panayam ng Brigada News FM Lebac kay Fire Officer 2 Samuel Lamintao, spokesperson ng Bureau of Fire Protection Lebac. Base sa report ng pamilya, ang dahilan ng apoy ay electrical wire connection ng bahay. Dagdag pa niya, kaya mabilis natupok ng apoy ang bahay dahil ito ay yari sa light materials at ayon sa ulat, wala namang nasaktan sa insidente. Oo, mabilis po talaga sir. Kasi yung bahay po nila is gawa po sa light combustible materials. So mga minuto lang po talaga yan. Maabot po talaga yung pamamahay pag ganun yung Opo. Yung danyos po sir is aabot po siya ng more or less nasa 130,000 po sir. Opo. Wala naman yun po ang pinagpapasalamat natin. Mabilis din po nakalabas yung taong nasa loob po ng pamamahay. Ayon din sa datos ng Bureau of Fire Protection Lebac, ito raw ang unang kaso ng sunog sa second quarter ng taon at 3 naman sa first quarter. Samantala, isang motorsiklo ang natupok din ng sunog kasama ang mga kagamitan tulad ng washing machine, television, 2 bed foam, 3 drawer box, isang cellphone at iba pang mahalagang gamit ng pamilya. Abot sa nagkakahalagang 130,000 pesos ang lahat ng danyos. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring sunog. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebac, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Padayon karon ang pagtaas sa kaso sa HIV sa South Cotabato. Koronadal usa baang adunay pinakataas nga ihap nga naa sa 56 ka kaso. Ibrigada mo, Mike Comilang. 65 na mga reactive cases ang nadetect na mga bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV simula noong Enero hanggang Marso ngayong taon sa South Cotabato. Ito ang inihayag ni John R. Locodilla, South Cotabato HIV/AIDS Program Coordinator ng IPHO sa panayam ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, kung saan nagtala ng 56 na bagong kaso ang Coronadal, 30 sa Pulumulok, 14 sa Tupi at Surala, kung saan ito sila ang nagtala ng pataas. Base sa Epidemiology Bureau ng DOH, simula noong Enero hanggang Nobyembre 2023, nagtala ang probinsya ng mataas na kaso, kung saan ang South Cotabato HIV Core Team Clinic patuloy na nag-iikot sa mga paaralan at mga OSY organization kaugnay sa Information Education Campaign. Nasa edad 15 hanggang 24 anyos ang may pinakamalaking naitalang kaso na na-infect ng Human Immunodeficiency Virus o HIV/AIDS sa South Cotabato, kung saan nagtala rin ng
pinakamataas na kaso ang mga edad 25 anyos hanggang 34 anyos. Dagdag ng opisyal na hindi dapat masasayang ang pagsisikap ng gobyerno na mamamatay lamang ang isang pasyente dahil sa higpit ng kanilang programa. Sa ngayon, nakatutok sa early detection at kung magne-negatibo, agad silang magpapatupad ng early prevention at nilinaw nito na hindi communicable disease ang HIV parehas sa ubo kung saan kanila namang ini-empower ang mga komunidad laban sa sakit na ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Kumilang, Brigada News. Gituno lang anaa sa 7 ka infrastructure project ngadto sa 4 ka lungsod sa probinsya sa Bukidnon. Samtang mga benepisyaryo mapasalamaton og gikalipay kini, ilabi na alang kanila nga anaa sa hilit nga mga lugar. Ibrigada mo Jen Golosino. Dakong kalipay ang gibati is mga kabataan, ginikana na magtutudlo, principal kabatan-unan human gitunol ang 7 ka nagkalain-laing infrastructure sa 4 ka lungsod ning probinsya sa Bukidnon niadtong Mayo 22, 2024. Kinigilang kuban sa lungsod sa Dangkagan, Kibawi, Damulog og Kadingilan. Nasayran nga hapit nang maggamit ang rehabilitation road gikan sa Kiangat ngadto sa MacArthur og planong katukuran sa multi-purpose building alang sa mga batanunan. Lakip usab dinhi ang covered court sa 3 ka barangay sa LGU Kadingilan. Samtang sa gihatag nga pamahayag ni Leticia E. Palasol kinsa school head sa New Kidapawan Integrated School, mapasalamaton kinis gihatag nga usa ka building, 2 ka classroom ug diin sa pagkakaroon gi-accommodate na kini sa mga junior high school student ug naglaom nga sa umaabot madugangan kini. Mapasalamaton kayo mi nga nahatagan mi og 1 building, 2 classrooms ug napasalamat sad mi kang Gov. Onel Roque ang atong provincial province sa Bukidnon na governor nga nag-initiate gyud ani nga building because salamat sa kugdako nga akong naplanuhan nga diri na lang gyud ang unsa manggaling activities sa school, diri na lang gyud pud i-held sa covered court kay human naman gid siya. Dili na matod pa lisod ang pagpahigayod og mga school activities sa barangay Makapare lungsod sa Damulog, Bukidnon. Gumikan usab sa gitunol nga covered court og usa kini nga angay gayud nilang ampingan. Kini usa ka dakong gasa ngadto sa mga benepisyaryo og dayag nga gitambungan ni Governor Rogelio Nel Pieroque aron tukma gayud nga serbisyo og programa ang madawat sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Sa katapusang bahin gipadayag usab sa 4 ka lungsod ang ilang dakong pasalamat hilabi na nga kini makasuporta og makapausbaw silang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Balita gikan sa probinsya sa Bukidnon in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Mao ka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dale Bartolaba in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.